Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po pala si Kong Benny Trasabante at muli ay magbibigay sa inyo ng opinyon at kuro-kuro tungkol sa politika, lalo-lalo na dyan sa nangyayaring impeachment. Okay? May na lang ako nitong mga nakaraang impeachment dito kay Mr. Rapi Tulfo. Hindi ko nagustuhan ako yung mga sinabi doon sa witness. Unang-una na ay ang sabihan niya ito na stupid. Para mas lalo niyo pong maunawaan ang aking mga sinasabi, panoodin niyo po ang video ito. Nakapaniud to na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon.
Di ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire. Mo Maraming magin na ako tinuod, Your Honor. Okay. Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika and then binigyan mo ko ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground, anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga po. Hindi ko masabi, Your Honor, kasi Example wala nga. po, Your Honor. Dili ako magsagot, anak, Your Honor, kay wala ko naka-experience, anak, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging senaryo sa Davao at saka sa OVP. Sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP, hindi. Tama. Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OWA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka kurap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan, milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Napakasakit naman na ang isang tao ay sasabihin mong stupid. Mr. Rapi Tulfo, alalahanin mong isa ka ng huwes sa ngayon. Ikaw ay tumatayong huwes ng Senado. Kaya dapat sana ay irespeto mo yung mga tumatayong witness. Tinanong mo pa yung tao kung kumain na. Okay? Tinanong mo pa. At sinabi mo rin na sinabi mo ito sa salita ninyo bilang pareho kayong Bisaya. Pero naman, huwag mo naman sabihang stupid. Kinumusta mo, tinanong mo kung kumain, pagkatapos sasabihin mong stupid. Alam mo, Mr. Rapi Tulfo, baka nakakalimutan mo na nandiyan ka sa Senado. Okay? Isa kang lingkod bayan at tumatayaw kang huwes ngayon dyan sa Senado. Sana naman, kung gusto mong ikaw ay irespeto mo rin naman ang ibang tao. Lalo tigit yung witness. Yan ay mga witness. Okay? So hindi mo yan kalaban. At hindi mo rin yan kaano-ano. Okay? So resource person yan. Dapat nga inaalagaan nyo yung mga resource person para kayo ay makakuha ng mga detalye na gusto nyo makuha. Pero na ginagawa mo, tinutuligsa mo, at ibinababa mo pa ang moral. Sabihin mo ba naman na stupid? Anak ng tete mo. Kaiba ka rin eh. Nakakapanindig balahibo yung mga binibitabong mong salita. Okay? Hindi na nga makakain yung tao. Sasabihin mo pa ang stupid. Pag sasabihin mo pa, nagugulat ka sa mga aliases. Ay bakit ka naman magugulat? Ay kaya nga alias lang eh. Isa pa, bakit kailangan madami ang pumirma? Ay kailangan niyang itago ang pagkakakilanlan ng mga taong yan para hindi sila mahalagay sa panganib. Parang hindi mo naiintindihan yung tinatawag na confidential eh. Ang confidential, Mr. Rapi Tulfo, ibig sabihin niyan kung sa Tagalog yan ay lihim.
Okay? So kapag lihim, gagawin mo lahat ng paraan para mailihim mo. Okay? So dapat hindi mo na pinagtatakan yung mga alias at hindi mo na rin pinagtatakan kung bakit isa lang yung pumipirmang tao. Ala nga naman pumirma yung mismong mga kumakalap ng impormasyon. Ay di, pag nabisto yun, ay di mapapatay yun. Dapat mag-isip-isip ka rin. Kasi sa tingin ko sa iyo, parang parang ang layo ng takbo ng utak mo eh. Ha? Baka nakakalimutan mo na lingkod bayan ka. At ang sinasabihan mong stupid ay isa sa mga nagpapasweldo sa iyo. Mahiya ka naman. Ha? Ang taas ng expectation ng mga mamamayan sa iyo nung panahon na kumakandidato ka. Ha? Ang inaasahan nila ay isang tao na pwede nilang sandigan. Okay? Pero paano naman mangyayari yan ngayon? Ay bukod sa nabudol mo na sila, ay ganyan pa pinakikita mong asal. Magbago naman pag may time. Okay? Wala pa ako nababalita na nagawa mo para sa mga mamayang Pilipino. Lalo tigit sa mga OFW na palagi mo binabanggit. Okay? Sinasabi mo mahal mo ang OFW. Pero, ang tanong, may natulong ka na ba sa kanila? Ha? Eh, nang may hirap sa iyo, Rapi Tulfo. Puro ka salita. Wala ka naman sa gawa. Tumatayo ka ng huwis ngayon. Hindi ka commentator. Ha? Kaya huwag kang umasta ng ganyan. Galangin mo naman ang uniforme mo para naman respeto ka ng tao. Okay? Baka hindi mo alam yung suot mong yan. Ha? Parang abito rin yan. Ha? Napaka-importante yan. Ha? Dapat ang nagsusuot niyan ay kagalang-galang at hindi bastos. Ha? Sa ginagawa mo, para kang nasa kalye. Ha? At para kang isang commentator ng radyo na tumitilig sa isang tao. Okay? Hindi mo yung kalaban, yung witness na yan. Ha? Resource person yan. Ha? Bakit mo pinagsasalitaan ng stupid? Ha? Napakatalino mo naman. Ha? Akala mo naman ang talino mo para sa magsabi ka ng stupid. Ha? Swerte ka nga at nanalo ka bilang senador. Sa totoo lang, hindi ka naman dapat manalo. Dahil mula pa sa simula yung asal mo, hindi na talaga nagbago. Sirang-sira na kayong mga tulpo dahil sa pinagagawa ninyo. Sana hindi na kayo muli pang may luklok dyan sa Senado. Dahil hindi naman kayo kapakit-pakinabang. Okay? So, ganito na lang po at maraming po salamat sa patuloy niyong panonood ng video ito. At muli ito po si Kong Benny Atrasabante. Nagbibigay sa inyo ng mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa politika. Babalus.